Alam nating lahat na si Bitcoin ay nagiging mas mahalagang asset dito sa mundo ng finance. Pero paano kung ang mismong gobyerno ng US ay magbenta ng kanilang gold reserves upang bumili ng Bitcoin? Ito po ang pinag-uusapan ngayon sa crypto community matapos pong ipahayag ni Ginoong Bo Hines. Siya po ang director ng Presidential Working Group for Crypto Assets, na isa ito sa mga opsyon na tinitingnan ng gobyerno para makakuha ng Bitcoin nang hindi gumagamit ng buwis ng mga mamamayan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa plano ng US na bumili ng Bitcoin gamit ang gold. Sa isang panayam sa Crypto and America podcast, ibinahagi ni Ginoong Bo Hines ang posibilidad na muling suriin o reassess ang halaga ng gold reserves ng US upang punduhan ang pagbili ng Bitcoin. Ang ideyang ito ay may kaugnayan po sa Bitcoin Act 2025, isang panukalang batas na inihain ni Senator Cynthia Lummis. Layunin po nitong makapag-ipon ang US ng 1 milyong Bitcoin bilang bahagi ng kanilang strategic reserves. Isa sa mga opsyon na tinitingnan ay ang paggamit po ng gold certificates na hawak ng Federal Reserve. Sa madaling sabi, kapag tinaasan po ang halaga ng gold certificates na ito, maaari itong gamitin upang pondohan ang pagbili ng Bitcoin nang hindi kinakailangang magbenta ng aktwal na gold reserves o gumamit ng buwis ng mga mamamayan. Ayon po kay Ginoong Hines, malaki na ang itinaas ng halaga ng gold certificates sa nakalipas na mga taon. Kung magpapasya po ang gobyerno na i-reassess ang mga ito, makakabili po sila ng Bitcoin nang hindi direktang gumagamit ng taxpayer money. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po kay Dom Kwok, isa po siyang dating investment banking analyst ng Goldman Sachs, ang paggamit ng gold upang bumili ng Bitcoin ay isang napakalaking hakbang. Kung mangyari ito, posibleng maging daan ito upang bumili ng iba pang crypto assets sa hinaharap. Kahit na sa kasalukuyan ay nakatuon lamang ang gobyerno kay Bitcoin. Ngunit hindi po lahat ay pabor sa ideyang ito. May ilang nagsasabing mas mainam na gumamit po ng aktwal na pondo ng gobyerno o buwis ng mamamayan kaysa galawin ang gold reserves. Isa sa mga nagbigay ng ganitong opinyon ay isang crypto community member na gumagamit po ng alias na Strat Loan Soldier. Ayan, ayon sa kanya ay mas gusto niyang gamitin ng gobyerno ang pera ng mamamayan kaysa ibenta ang ginto ng bansa. Ayan. Ngayon ay paano naman po makikinabang ang bansang China at Russia kung ibebenta po ng US ang kanilang gold? Ayan. Ayon po kay Ginoong Max Kaiser, isa po siyang Bitcoin advisor sa El Salvador, maaring samantalahin ng Russia at saka China ang pagbebenta ng US gold. Ayan. Ayon sa kanya ay posibleng bilhin ng mga bansang ito ang ibinebentang gold upang lumikha ng sarili po nilang gold-backed stablecoin. Kung mangyari ito, maaari pong humina ang dominasyon ng US dollar sa global market. Hindi lang gold ang posibleng bilhin ng Russia at saka China ayon kay Kaiser. Patuloy din po silang nag-iipon ng Bitcoin upang palakasin ang kanilang sariling strategic reserves. Sa kabilang banda, nais naman ni US President Donald Trump na mapanatili at palakasin ang dominasyon ng USD-backed stablecoins. Ibig sabihin ay nais niyang tiyakin na ang digital dollar ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa iba pang mga stablecoins sa mundo. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto nito sa crypto market? Kung matutuloy po ang planong ito, malaki po ang posibilidad na tumaas ang presyo ni Bitcoin. At bakit? Ito po ay dahil kung magsisimulang bumili ng Bitcoin ang gobyerno ng US, magiging mas limitado po ang supply nito sa market. Alam naman natin
itong si Bitcoin ay may fixed supply na 21 million lamang. Kaya kapag bumaba po ang available na supply habang tumataas ang demand, tiyak na tataas ang presyo nito. Bukod pa rito, kapag opisyal na pong nagkaroon ng Bitcoin reserves ang US government, mas magiging legitimate si Bitcoin sa mata ng mga malalaking investors at saka institutions. Posibleng tumaas po ang adoption ng Bitcoin hindi lamang po sa US kundi sa buong mundo, kasama na po ang Pilipinas. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una, kung matutuloy po ang pagbili ng US government ng Bitcoin, posibleng lumakas po talaga ang presyo ni Bitcoin. Magandang balita ito para sa mga nag-hold or may holdings kay Bitcoin dahil tataas po ang value ng kanilang investment. Pangalawa, mas marami pong kumpanya at gobyerno ang posibleng sumunod sa yapak ng US sa pagbili ng Bitcoin. Kapag nangyari ito, mas magiging stable ang Bitcoin market at mas maraming oportunidad ang magbubukas sa crypto space. Kapag ang isang malaking bansa tulad po ng US ay nagsimulang mag-invest kay Bitcoin, maaaring humigpit po ang mga regulasyon sa crypto, lalo na sa mga bansang may maluwag na pulisiya. Dapat po tayong maging handa sa posibleng pagbabago sa crypto. Ayan, crypto policies dito na rin sa ating bansa. Sa kabuuan, ang ideya po ng paggamit ng US ng kanilang gold upang bumili ng Bitcoin ay isa po itong game changer dito sa mundo ng crypto. Posible po talagang tumaas ang halaga ng Bitcoin, lumakas ang adoption nito at magkaroon ng malaking epekto sa global financial system. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung ito ay matutuloy o kung ito ay susuportahan ng buong gobyerno ng US. Kung ikaw po ay isang crypto investor, mainam po na manatiling updated sa mga balitang tulad nito upang mapaghandaan ang anumang magiging epekto nito sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.